Nakukurap lang, pero may pera ang gobyerno. Kaya yung pera na yan, sagrado yan para sa akin. It does not belong to anybody's pocket. It will not make anybody of us here rich. None of that. Ang kami trabaho lang. Yan ang pinili namin. Ganun ang mangyayari. Tapos, sabi ko, wala tayong ibang public interest. Filipino people. Period tayo. Diyan tayo magpakamatay. Ang official residence ng Pangulo. Mataas ang kisame sa receiving area nito. May mangilang-ngilang muebles kaya lutang ang malawak na floor area. Wala raw balak sila Hanilet na dagdagan pa ang laman ng receiving area. Ay, hindi. Kasi hindi naman amin. So wala kayong Tsaka pag nag-decorate ka dyan, nag-ano ka ng pera ng iba. 2 years later. Ngayon ay mala-resort na ang vibe dahil sa swimming pool at berdeng kapaligiran nito. Ayon sa arkitekto nito, mismong si First Lady Luis Araneta Marcos ang may ideya kung paano pagagandahin ang presidential residence. Mismong si First Lady Luis Araneta Marcos ang may ideya kung paano pagagandahin ang presidential residence. Pati na racing simulator na madalas daw gamitin ni Presidential son Vincent Marcos. Pinatawag niya ako sa Malacanang. Alam mo ba kung ano pinakain niya sa akin? Isang okra, isang sitaw, at isang talong. Gulay. Gulay at merong isda. Tapos, meron kaming sabaw na may malunggay. Sabi niya, ayaw niya na kumakain ng steak sa Malacanang dahil masyadong mahal. Sabi niya sa akin yan. Ito yun. Ayun, ayaw niya. Sabi niya, pasensya ka na, ayaw namin gumastos ng malaki. Dahil, alam mo naman, syempre, nakakaya. Kumakain tayo ng masarap, marami naghihirap. Sa Malacanang ngayon, wala na yung steak. Doon, basta niyaya kita, isang ulam, isang sabaw, isang kanin. Hanggang lang tayo. Ni minsan, magna 9 months na ako plus. Ni minsan, magtanong kayo, ni hindi ako pumirma ng allowance. Kaya, ang aking sweldo is 130,000. Dalawa ang pamilya ko. Kasi kailangan talaga marinig ng Pilipino ito para hindi ninyo kakalimutan kasi baka akala nyo invento ito. No, nung kami ay nakaupo dyan at kakain kami at uupo kami kasama si President Duterte, sasabihin niya ganito, yan lang yung ulam natin. Meron tayong piniritong isda, may miswa tayo, meron tayong, iniisa-isa niya, meron tayong prutas, may dessert, may kanin. Okay naman yan. No? Kasi hindi natin pera yan, pera ng taong bayan. Pwede nga sabay-sabay na kami, pera ng taong bayan yan. Every day that we ate with him like that, it was really like that. He really lived it. It was so quiet. And let me tell you the difference. When I went back to Malacanang, under this president, I was so shocked at what I saw. There was a buffet spread with steak and lobsters in the middle of the day. And I heard that this is an everyday thing. People's money. So this is what we mean, no? Kailangan hindi tayo papayag sa ganito. Kailangan meron tayong isang gobyerno na nahihiya sa taong bayan. Na maliwanag sa kanila. Katulad ng sinabi ni Eric, hindi ninyo pera yan, Martin Romualdez, pera ng taong bayan yan. Inulat ng Batikos sa paggamit ni Pangulong Bongbong Marcos ng presidential chopper nang magpunta siya sa isang concert. Pero depensa ng Presidential Security Command, kinailangang sumakay sa chopper ng Pangulo para sa kanyang seguridad. Nasa frontline ng balitang yan, si Marcel Halili. Viral ang video na ito sa social media kung saan nakunan ang paglapag ng presidential chopper sa Bulacan nitong Biyernes ng gabi. Makikita rin ang pagbaba ng ilang tao na sabi ng mga netizen ay kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Agad namang kinumpirma ng Malacanang na nanood nga ang Pangulo ng concert ng British rock band na Coldplay sa Philippine Arena noong gabing yun. Na-videohan pa nga siya sa loob ng arena. Ang pagsakay ng Pangulo sa chopper para makapunta sa concert, inulan ng Batikos. Sabi ng isang netizen, konting hiya naman daw. Personal na lakad pero ang gamit ay government resources.